Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Parang may nasagad na sa ginagawa ng China sa atin. No, yung masyado nilang inaabuso ang ating bansa. Panoorin na natin to. Nagkaroon po kasi ng emergency command conference ang Pangulong Marcos kaninang umaga dito sa Pilipinas, ang Chief Executive at Commander-in-Chief ng ating militar. Dahil na ho dito sa nangyaring matinding ginawa ng Chinese Coast Guard sa ating Coast Guard at mga magre-resupply. Gusto ko pong iparinig sa inyo ang opisyal na pahayag ng Malacanang tungkol dito para mismo kayo na po yung makarinig. Okay, sandali lang po at... Ayun, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na nadidinig natin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Mike Abe. Ayan, nabisita po kayo sa channel ni Mike Abe Opinions sa mga hindi pa nakakabisita. At syempre, mag-subscribe na din po kayo mga katunay kay Mike Abe Opinions. Pagpatuloy natin. Importanteng marinig ito mula po kay Secretary Gilberto Doro, Department of National Defense Secretary. Nandun ang kanina sa command conference, kamarap sa press conference, General Romeo Browner, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Secretary Anyo, National Security Advisor, Coast Guard, Navy, at mga matatas pang opisyalis ng ating pamahalaan. Pakinggan po ninyo ito, ang opisyal na pahayag ng Malacanang after command conference ng Pangulo. Galit na ang Pangulo, galit na ang military, galit na ang Department of National Defense, at may panawagan pa sila sa taong bayan. Pakinggan po ninyo ito para sa bayan, para sa mga Pilipino, may paninindigan, may pagmamahal at dapat magmahal. Doro, please. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, we have a prepared statement. The President called a special command conference this morning of the National Security and Defense Cluster in order to be briefed and to give his guidance on the latest violation by China of the sovereignty of the Republic of the Philippines. The Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. The use by China of brute force behind these ingenious facades necessitates this course of action. We called for this press conference to give you a clear and factual narrative of what transpired. The Chinese government is deliberately of what transpired. The Chinese government is deliberately obfuscating the truth. The Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are here to give you an undistorted narration of the illegal acts of the Chinese vessels. In short, on or about 6:04 in the morning of Sunday, October the 22nd, 2023, while conducting legitimate rotation and resupply operations within the exclusive economic zone of the Philippines, Chinese Coast Guard and maritime militia vessels, in blatant violation of international law, harassed and intentionally hit Hunayza Bay 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Capra. This occurred within the 200-mile exclusive economic zone of the Philippines, which China has no jurisdiction, authority, or right to conduct any operations whatsoever. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Chinese Ambassador Huang Xilian has been summoned today by Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs.
The Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with international maritime safety regulations. We acknowledge the support of our allies and like-minded nations such as the United States, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, the United Kingdom, and the European Union in condemning China's aggression and expansionist actions. We call on our people to stand behind the government in executing our constitutional mandate to secure the national interest in the West Philippine Sea. Kita mo, no? Talagang ina-address na. Kapag tinatawag na mismo ni Gibo Chidoro ang lahat ng mga allies natin na iba't ibang bansa, no, na handa naman talagang tumulong sa atin dahil sa ginagawang pang-aabuso sa atin ng China. No? Masyado na nila tayong hinaharas, masyado na nila tayong sinusubukan. No, parang naghahamon na sila eh. Talagang gusto nilang makuha ang West Philippine Sea sa kahit na anong paraan. Wala kayong kinatatakutan sa mga sarili nyo. Gusto nyo talaga ng gulo. Ayaw talaga nila na daanin sila sa diplomasya. Ayaw talaga nila na daanin sila sa pakikiusap o sa pakikipagkaibigan ng mga usapan. Ganyan ba yung sinasabi ni Senator Binoy na dapat nating pakisamahang bansa? O kaya kung hindi natin sila papansinin, pabayaan na lang natin sila na ganyan ang ginagawa nila sa atin lagi. Na parang nagpapaapi tayo sa kanila, nagpapakontrol tayo sa kanila, nagpapatakot tayo sa kanila. Hindi naman siguro kasalanan na ilabas natin yung tapang natin at gusto nating ipaglaban ang sarili nating teritoryo, ang sarili nating lugar, ipaglaban natin ang sarili nating bansa at karapatan. Dahil dyan sa mga mananakop na yan. Ngayon, handang tumulong sa atin yung iba't ibang bansa. Simulat sa pool, walang nagawa sa atin ang China na maganda. Sa totoo lang, no? Wala silang nagawa sa atin yung gobyerno nila. Pero sa totoo lang, yung mga Chinese naman dito is mababait naman yung mga nasa Pilipinas. Ang may problema lang sa kanila yung government nila na bakit ganyan ang ginagawa. Walang ginawa kundi kamkamin dahil hindi dapat kamkamin na pag-aari ng iba. Kung alam nilang kaya nila yon, is kukunin nila. Pero nakita naman nila na tayo ay lalaban. So kahit sino is masasagad doon sa ginagawa nila. No? Hindi ka na makakapagtimpi. Thank you. Pag operational matter, bawal i-discuss, bawal talakayin. Kasi national security ang pinangangalagaan dyan. Narito po yan, halimbawa, may plano na. Hindi mo pwedeng sabihin yung plano mo kasi malalaman ng kabila. Parte yan ng operational na plano. Siyempre, sa naman ng halimbawa, ito lang para maintindihan kasi yung iba, puro daw salita, wala sa gawa. Intindihin nyo kasi, medyo itaas po ninyo ng bahagyaan level ng usapan. Huwag baduy, huwag pilosopo, huwag yung pilosopihin itong isyong ito, napakaseryoso pong problema ito ng ating bansa. Hindi ito problema lang ng Pangulo. Problema ito ng bansa. Kaya pagka operational matter, hindi pwedeng sabihin. At saka itong ginagawang ito yung the best move. Kundinahin, ihayag ang sama ng loob at paglabag sa mga batas. Yung operational matter, hindi natin alam yun. Makikita lang natin siguro yan kung ano kailang plano. Diba? Ganun po. Huwag kayong masyadong magmadali, huwag kayong masyadong mapanghusga. Please lang po ang panawagan ng pamahalaan. Intindihin natin sila, suportahan natin sila. Dahil ang pinaglalaban ng Estado para sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi po yan para sa kailang pamilya lang. Pamilya ng lahat ng Pilipino. Ulit-ulit namang sinasagot ni Secretary Teodoro na Pinaglalaban natin dito yung karapatan natin na kinukuha nila. Na hindi naman sa kanila, isinasako pa nila. No? Karapatan nating lumaban sa kanila. Karapatan natin na ipagtanggol kung ano ang atin. Hindi naman pwede naman nahimik lang ang ating bansa sa kanila. Diba? kinundina at kukundinahin ng international community ang nangyari dahil napagsabatas ang ginawa ng China. Intentional nga. Sinadya yung bangga. Yung binabangga, yung binangga, nakita ko nga yun. Commandant, Admiral at Commandant ng Coast Guard si Admiral Taban. In 5 days, gagawa sila ng report. Susumiti sa Department of Transportation kasi yun ang boss niya, then ipaparating sa Malacanang. Kaya tinanong, para ilalabas. Siyempre, Malacanang ang mag-gugus niya kung ilalabas o hindi. Pero ilalabas siya kung ano man. Pero hindi pwede alam kung kailan. So, yung operational matter, yung po ibig sabihin nyo.
Isinasaalang-alang ng Estado kapag ka national security concern, yung operational matter hindi pwedeng ilabas yan. Kasi malalaman ng kalaban. Yan, sinabi ko na. Malalaman ng katunggali ang plano. Ba't mo masasabihin? Ikaw ba? Pag ikaw ba makikipag-boxing, magti-training ka, ipapakita mo sa Oo, hindi pwede. Kailangan taguyan. Para yung tactics mo, hindi nila makita. Lumalaban, nakatago. On the record, walang camera, walang video, ang habang nag-i-ensayo si Manny Pacquiao. Kasi, pag inilabas mo sa public, yung ensayo, makikita. Papag-aralan na nila. Confidential na totoo yan. Yes. Top secret. Yung mga military, may background sa military, may background sa ROTC, alam ito sinasabi ko. Kaya ako nililiwanag. Hindi ko nagagalit. Yung mga badoy, yung mapanghusga na walang alam na kung hindi mang-insulto sa gobyerno at sa taong bayan, hindi nalalaman ito. Sarado ang isip nila. Yun ang dapat nating gisingin. Ha? Kasi kanina may nagsasabi, minabasa ko dyan, puro salita, wala sa gawa. Anong gusto mo, gera? Pambira ba? Alam mo ba kung nakipag-gera, kung ano mangyayari? Baka ikaw, baka yung boss mo, hindi mo makita pagka nagkagera. Hindi po business ng Pilipino ang gera. Di ba? Hanggat maaari, kasi buhay ang nakataya. Nakita niyo nangyari sa Israel. Gusto ba yung gano'n? Natural hindi. Oo, at saka ang gera, no, hindi basta-basta salitayan o magawing mong biro o ganyan. Dahil ang salitang gera talaga is napakadelikado talaga niyan. No, unang-una tayong mga inosente ang madadamay dyan. Kawawa tayo dyan, lalong-lalo na yung mga bata. Lahat ng walang kinalaman, maaapektuhan dyan kapag dumating yung gera na yan. Hindi kasi natin pwede sabihin na, oh, maggera na tayo, maglabanan na. Hindi pwedeng ganun. No, hanggat maaari. No, hanggat maaari nakalmahan pa natin. Hayaan mo silang magsimula sila, pero ipinapanalangin natin na huwag maganap. Dahil alam natin ang magiging resulta niyan. Yun nga sinabi ni Sir Mike, na katulad sa Israel, di ba? Grabe yung nangyayari ngayon. Tapos mangyayari sa bansa naman natin na wag naman sana dumating dahil lahat tayo ay mahihirapan dito. Hindi biro-biro yan. No? Kaya dinadaan ng gobyerno sa pagkondena, paghanap ng kakampi, at tayo mga Pilipino, please lang, magkaisa po tayo. Huwag kayong tambalulos. Huwag kayong pro-China. Kasi ginagawa ng gobyerno ng lahat, hindi lang tayo makikipag-away. Kasi hindi natin negosyo. Pangalawa, wala tayong laban. Pero hindi ibig sabihin walang laban, hanggang doon lang tayo hindi. Kaya nga operational matter eh. Mali natin. Di mag-abang na lang tayo. Di ba sinabi ko na kayo umaga doon sa aking live? Hindi natin pwedeng paunahan ng Estado. Kaya mula kayo na umaga, nakiramdam ako. Pinakinggan ko mabuti, pinakiramdaman ko, kailan ginagawa. Ayan na. Inilabas na nila yung kailang mga pinagsasabi. Yung operational matter of the record yan, totoo yan. Confidential yan. Confidentiality. Top secret ang operational matter. Para hindi malaman ng kalaban. Yun ang ibig sabihin. Pero yan, very serious daw. Seryoso ang Pangulo. Kita mo kahapon na nangyari. Kanina umaga tumawag ng Special Command Conference. Ibig sabihin, galit na yung Malacanang, seryoso ng Malacanang, nasaktan ng Malacanang, nasaktan ng mga Pilipino, nag-usap na sila. Yung operational matter, hindi pwedeng i-reveal. Yan, naintindihan nyo? Tinutulungan ko lang ipaliwanag. Hindi ako tagapagsalita ng gobyerno. Kasi meron pong talagang bukol eh. Hindi maintindihan, nangangantsaw pa kayo. Pilipino ba kayo? Tatanong lang. Pilipino ba yung mga nangangantsaw pa? Di ba pag tayo pinasok ng China, di ba pati kayo may problema, pati yung lahi nyo? Yung mga pro-China dyan, di ba biktima rin kayo? Akala ba nyo kikilalanin kayo ng China na kayo ikakampi niya? Hindi. Di ba ugali ng mga yan? Di ba? Eh kung yung European Union, America, Canada, yung mga binigay ng bansa, nakisa sa atin at tinundi na ang China sa ginawang intentional na pagbangga sa mga barko. Tapos kayo, tayong mga Pilipino, hindi kayo sasali sa gobyerno. Talagang sinusubukan tayo ng China no? Magpaka-Pilipino kayo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Mike Abe. Ayan mga katunay, no? Hindi naman dapat tayo tumahimik dito, no? Seryosong usapin na ito pagdating dito sa China na mukhang habang tumatagal palala ng palala. Hay nako. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.